Guys, what's up? This is Coach Johnson Shua at medyo napaaga po ang ating live today. Okay, so we're fixing the ating Hi Mayoran. Huh? Pumantay tanga itin. Oh yes, Batman! Wala ka na naman. I am Batman. Let's wait. Kailangan fixing also. Alright. Oh, Batman. Alright. Uy! Ano ginagawa mo? Alright. Hello guys. I'm Batman. Teacher. Right, okay. Hello guys, what's up? This is Coach Johnson Shua and sorry no for the medyo inaayos ko lang po yung ating video here. So bali napaaga lang po ang ating live for tonight. Okay, so this para for sa ating Hello September 2025, no? It should be tomorrow night, okay? But the problem kasi is medyo the day is medyo hectic na po kasi tomorrow maybe we will be a little bit busy, okay? Kasi dahil all the preparation for the Ghost Month offering na gagawin po natin itong festival day, okay, or festival night, okay, on September 6, okay? Kaya medyo magiging busy po ako for tomorrow. Kaya sabi ko baka ngayon pa lang gagawin ko na po yung live ko. So I'm thinking dapat number 1 is gagawin ko po taping to, okay? Pre-recorded na in a way, tapos ipopost ko na lang sana. Pero sabi ko kasi baka marami po sa inyo baka may mga katanungan pa rin or may questions, okay, related to the Ghost Month. Okay, so I'm giving the floor for tonight, okay, para at least kung may mga questions po kayo, you can still ask questions po related to the Ghost Month, okay, festival or the Ghost Month yung sa ceremony po natin, okay? Kaya kung may mga questions po kayo, feel free to ask here, okay? Yeah, so before everything po, I hope is okay, i-like and share nyo lang po muna itong page po natin nang medyo ma-notify din po natin yung ating mga friends or family na naka-live din po tayo for tonight. Alam ko nag-expect po tayo more on Friday night. Yeah, but today is a Thursday night, so medyo napaaga lang po tayo ng content. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko lang po para hindi po sayang po muna yung time. Okay? So, because this is a pre-recorded naman at partly is ipopost naman po natin to, itong live na to, is ipopost naman po natin to sa ating YouTube channel. Okay? Coach Johnson Shua, and also still here dito sa Facebook din po natin. Okay? So, bali isa-isahin po natin kasi yung 12 zodiac sign based on the Hello September natin for this 2025. Although mag-change pa naman ng September is around September 7, September 8, doon pa lang yung transition yan. Okay, pero gusto ko na po medyo mas more mapaaga na po tayo. At least mabigyan na po natin ng mga, hindi naman warning totally, no? Para mabigyan natin ng mga foresight or forecasting po para for everyone. Okay? So, basically for this month, okay, and I hope napansin nyo na po no, sa mga nakafollow po sa akin sa Facebook, kung nakita nyo na rin po na pinost ko na rin po yung mga certain charms that you can also use, yung mga amulets, and may mga konting mga description na rin po ko para for the Hello September 2025, okay? Nakapost na po yan sa Facebook po natin, okay? So, kung sana po you're following us, okay, here sa ating sa Facebook, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Shua, okay? So, for the Hello September, this September kasi po is ang papasok po na ruling star for this month is the number 4 star. Okay? So, the number 4 star enhances, originally, dalawa pong ina-enhance yan. Number 1 is called also relationship star or networking star. So, tinutulungan po niya i-boost resources, helpful people, support. Okay? Kaya this month po, medyo we can expect kahit sabi mong panahon ng Ghost Month, okay, chances may mga support pa rin tayo mga nakukuha or mga helpful people na pwede pong tumulong sa atin. And partly, kaya napakaganda rin tumapat din po yung Ghost Month Festival, okay, sa panahon na to. Kasi, you know, sometimes when we do offering, no, sa Hungry Ghost Month, okay, yun po, di ba yung pag-offer po natin ng mga, like, yung mga offering set, yung food set, okay, sa mga dining area natin, or kahit sa mga establishment natin, okay, because of that simple offering, is also becomes like a parang charity, okay, para sa kanila, para sa mga spirits, sa ating mga good brothers and good sisters, okay, so partly nakakakuha rin tayo ng blessing from them, okay, they bless us, they pray for us,
para to become more successful din. So partly nakakasama rin natin sila as bilang ating mga network or resources, okay? So kaya dapat po is medyo lang po tayo, think positive, okay, feel positive, and also absorb yung positivity rin para maganda yung manifestation natin sa panahon ng itong Ghost Month Festival. Okay? So, itong September po, ang ilan sa mga kailangan po natin i-activate lang. Okay? So, because the number 4 stars on the center, okay, we can activate resources, helpful people, network, or support, no? So, medyo mabuboost po natin yan. But most importantly, the number 4 star is also an scholastic star or education star. So, nakakatulong din to para for focus and concentration. Okay? Kaya, kumbaga ba, this month din is the best month na medyo dapat medyo clarify din lahat ng bagay. Huwag tayong pabigla-bigla. Mas lalo na pag panahon ng Ghost Month, ayaw natin may mga major actions or major mga investments na ginagawa tayo or major activities, no? Like that, no? Although, may mga ibang tanong kanina, like kanina lang nasa bangko po ko, sabi nila, paano may mga ibang gusto raw magpasok sa mga investment sa bank or something? Pwede po yung mga ganun, okay? Yung po mga ganun pwede po. Bakit? Kasi pag ganun pong investment, it's like more of an economy or money market. So that's a little different, no? Kasi wala naman major activity doon, it's just only investing. Okay? Di ba may kasabihan tayo, buy low, sell high. So pag time na syempre, pag medyo mababa ang mga rate, ay mababa ang mga, like yung mga things na gusto natin bilihin, like trading, mga ganong klase, maybe this is the right time, diba? Pero syempre, study the market properly kasi very volatile talaga yung taon natin ngayon. Itong taon ng Year of the Snake. Okay? Kaya we need to be very careful. Ayaw natin maging impulsive or tactless. Pero like yung mga major activity, physical activity, tulad ng mga inauguration, business opening, construction, yan, medyo ingatan lang po natin yan itong panahon ng Ghost Month po. Okay? Ayaw po natin magsimula po sa Ghost Month Festival na mga anything about related sa mga major activities. Okay? So yun lang po, kaya iwasan po natin siya. That's why for this month po, medyo ang isang nire-recommend ko is the Scholastic Paintbrush. Okay, so you can see that in our Facebook page, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. So makikita nyo po yung sa center po natin, meron tayong tinatawag na paintbrush. Okay, this paintbrush kasi helps, okay, number one, dalawa kasi ang trabaho ng paintbrush. Okay, number one, ginagamit siya syempre para for education lock, good decision making. Okay, for those of you, especially in the leader position, making a major decisions, or kahit tayo, like maybe business people, doing some opportunities, finding the right decisions, yung mga ganun, gusto ng clarity. So this paintbrush also can help us. Okay? And then meron po tayong dinikit doon na 4 Friends mantra. So 4 Friends po, nakatulong siya para to boost or to help us enhance yung mga network and connection para mas mabilis tayo makakonect sa mga helpful people, support na pwede po tumulong sa atin. Okay? Although yung alam po, no, basta this month po, still, tandaan nyo po na sa Ghost Month pa rin po tayo, ayaw pa rin po natin masyadong, alam nyo po yung parang, masyadong impulsive or tactless sa mga decisions po natin. Okay? Kaya nga po itong charms na to, makakatulong po to, is more on para to boost, okay, yung good decisions natin. Especially for those of you who are making mga major decisions, mga panahon ng itong September. Okay? So, pwede nyo pong ilagay yan dyan. Okay? Tapos, di ba, meron pa nga tayo isa sa mga don'ts natin, bawal masyadong negative emotions, yung mga ganon. And alam nyo ba, with the right clarity, good wisdom, positive mindset, nakakatulong din siya para to uplift yung self natin at makounter natin yung mga ganun negative emotions. Okay? That's why itong paintbrush partly also can help you. So kapag meron ka nito, you can place it on your table. Okay? You can place it on the center of your house. Pero kung wala po, just place it on your table kung saan ka madalas. Okay? Pwede mo siyang lagay sa right hand side facing you. Or pag natutulog po kayo, pwede nyo po siyang ilagay sa bedside. Okay? Pwede nyo po lagay sa bedside. So partly nakatulong yan. For my GYF members po, you can also use this one to activate also for the Guardian Sage or the Guardian Healer. Okay? So yun po yung medyo mga ilang things na pwede po natin i-boost para ma-attract pa po natin mga helpful people, good network, and partly the right mindset po, yung clarity. Okay? So, yun po yung mga tutulong po ng for this month, the number 4 star. Now, isa-isay natin yung 12 zodiac sign. Okay? So, ano-ano ba yung mga 12 zodiac sign? So, meron tayong mga rat, ox, tiger, rabbit, no? So, tingnan natin, kamusta nga ba sila pag panahon ng September? Okay? So, number 1, sa mga Year of the Rat, katulad ko, okay, this month is a good month because we have the number 9 star this month, no? The number 9 star can help
more on para to enhance recognition, reputation. Okay, so in short, kapag medyo sa marketing tayo, maybe this month also can help us. Okay, tsaka medyo maganda rin to kasi nakakapagpataas to ng manifestation luck natin for this month. Although yung nga lang, tandaan nyo, meron tayong number 7 star this year. So we need to be more careful lang na huwag tayo masyadong mabilis malose yung focus or ma-distract. Tsaka huwag natin pinagsasabay-sabay lahat ng ginagawa natin. Kailangan meron tayong clarity and meron tayong target goal. Okay? Para mas more mabuo natin yung manifestation. Okay? That's why po yung ginamit po natin is yung purple dice. Okay? Kasi nakakatulong ito para to boost yung luck energy po natin para for manifestation. It also help us para to boost yung ano natin, yung alam mo yung pagiging kampante. Yung confidence kasi is also very important. Kasi you know, sometimes ang problema ng mga daga, nag-overthink tayo. Parang lahat na lang gusto natin, lahat na lang parang okay sa atin, or lahat pinag-iisipan natin. So in short, kung wala tayong action, wala tayong makikitang results. Okay? So you can use this dice always to keep it with you in your pocket or in your bag. Okay? So this one can help in a way, no? And then para naman sa mga Year of the Ox and Year of the Tiger, this month po kasi we have the numbers 7 star. The number 7 star can cause mga like problems in terms of like mga robbers or cheaters. So we need to be more careful in terms of mga manloloko, magnanakaw. Okay? Kaya dapat po this month, medyo ingat tayo sa mga travel, accidents. Ingat din po tayo pagdating sa mga pagtitiwala sa tao. Now, para sa Year of the Ox, because September is also the energy of the rooster and very powerful ang rooster this year. Nasa number 1 animal sign sila. So we can borrow the energy of the rooster and then to help us for anti-conflict, okay, sa mga like yung mga betrayals, nakatulong din tong rooster na to para pang mga infidelity, yung mga negative in terms of relationship, yan, mga ganon. Okay? So at least ito, medyo mabilis siya mahuli yung mga taong may mga negative intention towards to us. Kaya kapag Year of the Ox po kayo, you can carry also the protection rooster. Okay? So yun po yung bagong rooster natin yun, yung protection rooster. You can use that amulet po. If you want to see the picture, you can check it in our here in Facebook page. Okay, Coach Johnson Shua. May kita niyo po nakapost naman yun. Type niyo lang yung Hello September 2025 by Coach Johnson Shua. For the tiger, dilagay natin is the anti-burglary. Okay, yung rhino elephant, it helps kasi para to ward off sa mga manloloko, magnanakaw, and partly especially sa accidents, no? Kasi ang tiger po medyo prone sila sa mga accidents, kaya medyo ingat lang po tayo kanti sa mga biyahe. Okay? Para naman po sa mga Year of the Rabbit, because we have the number 2 star for this month. Okay, we need to be more careful lang in terms of like sa ating health, especially yung life force energy, no? Kasi this month po medyo baka mas mabilis mo lang mapansin, para mas mabilis mapagod, mabilis maging weak, okay? At saka alam mo po, because sabi nga natin, September is a rooster month, okay? Tapos rabbit po kayo, sometimes it can also cause conflict problems. So pwedeng yung emotion siya po nagagaling po siya sa mga conflict, sa mga hindi pagkaunawaan, okay? Yan po, we need to be very careful. That's why the sky deer can help para to uplift not only yung positive emotion, but also to uplift your life force para hindi ka mabilis magkasakit. Hindi mo masyado dinudol too much your emotions. Mas kaya mo tanggalin yung burden. Okay? So yun po yung pwede para sa Year of the Rabbit. Okay? And then para naman sa mga dragon and snake, okay, we have the number 3 star for this month. That causes naman in terms of like, ang 3 kasi kilala as a, yung mabilis uminit yung temper mo, okay, medyo umikli yung pasensya mo, and also minsan nagkokosto ng mga quarrel, misunderstanding, okay? That's why we need to be very careful lang, para sa mga dragon and snake. Need to be more careful tayo in terms of like sa mga conflict problems, away, gulo, yung mga ganun. Especially for the dragon, because the dragon, or one good thing is the dragon and the snake kasi, kaibigan nila ang rooster. Okay, so this month of September, the rooster can also help in terms of like boosting yung mga helpful people, support para for sa kanila. But because the dragon is a secret friend of the rooster, so we can borrow the energy of the rooster. Kaya meron tayong anti-infidelity rooster. Okay, ang anti-infidelity kasi hindi lang only for love, but also can help you para to against sa mga betrayals, negative people. And alam mo ba, ang rooster image is also used for anti-politics. Mas lalo na kung alam po natin marami pong mga tumitira sa atin. Okay, mga like yung parang sinisiraan tayo. So, this is also one way of to counter negative energy. And then para sa mga snake naman, because gusto natin much more peace and harmonious, we can use the peace apple. Okay? So, you can use always the apple para image para to enhance yung health po natin tsaka yung harmony
Okay, para iwas po yung mga mabilis yung init ng ulo. Okay? We are in the halfway of the 12 zodiac sign. So, thank you sa mga nakapasok po ngayon. Okay, at hearing this video. Don't worry po, ipopost pa rin po natin itong video na to sa ating YouTube channel, Coach Johnson Chua. And partly, mapakikita nyo naman po replay na to sa Facebook din po natin. Okay? Just don't forget po to like and share this video. Okay? At thank you po sa mga nag-share po yun po. No? At least po, mas marami po tayo mahatak ng mga friends natin para maging update din po sila dito sa ginagawa po nating live session para for the monthly September. Okay? Yan. Now, para naman sa next 6 animal sign. Okay, so let's start with the horse. Horse energy naman for this month is also good because you have the number 8 star. The number 8 star enhances syempre more for money luck, cash flow, and because of you have the number 6 star this year, manifestation star, pwede natin combine yung dalawang yun, so you can attract more financial luck. You can also attract more alam natin yung sales medyo partly baka medyo may konting difference lang kasi alam mo naman pag ghost month may marami po mga ayaw gumalaw or ayaw bumili ng anything pag panahon ng ghost month, no? So we have the money frog para to enhance yung source of income, mas more lumakas pa po sa atin. Okay, so yun po siya, kaya yung money frog yung ginamit po natin as an amulet para sa mga horse. Now para naman sa mga year of the sheep and year of the monkey, you have the number 1 star this month. And the number 1 star is very effective and very strong kasi the number 1 is the future star, okay, of the number 9. So we can say na in terms of like investment, new plans, new skills, new learnings, medyo papasok po yan sa mga sheep and monkey. Okay, and the number 1 star is also known as a victory star para for boosting success. Okay, kaya yung para sa sheep, because ang sheep po medyo weak, meron siyang yung supportive, no, sa energy ng horse. So the sheep po, ginamit po natin yung victory flag para lahat po ng mga pinupush nyo or gusto nyo po mag-go, mas more makita nyo na po kagad yung outcome. Okay, mas magkaroon tayo ng productivity para for sa month ng September. And para naman sa mga monkey, ang ginamit po natin is the big auspicious, okay, mirror. That is more on para to enhance naman yung luck energy mo. Para mas more, alam mo yung parang mas more parang feel mo sumusunod sa'yo. Okay, yung mga wish target mo, parang mas more nakukuha mo siya. Okay? So, yun naman para sa mga year of the monkey. And then, para naman sa rooster, for this month, we have the number 6 star. Okay, that is related to the auspicious star, especially, tawag namin dyan, heaven star or manifestation star. Okay, kaya sa mga rooster, ginamit namin is yung lotus mirror. Kasi nakatulong yan parang, yung, alam mo yung parang pag meron ka mga minamanifest or ni-wish, mas more mabilis mo makuha. Okay? So that's why you need to be more positive in terms of emotions and also mindset. So the lotus mirror can help you para ma-maintain nyo po yung ganung momentum. Okay? Tandaan nyo po, huwag kayo masyado magpapadala po sa negative energy, negative emotions. One good thing sa rooster din for this month, because the number 6 stars flies on your chart, okay, in your sector. Tapos may number 4 pa tayo this year. So that's what we call the sum of 10. Sum of 10 is also a manifestation power na kung saan pag meron ka mga tinatarget or ginugusto, pwede mo siya makuha. Okay? Now, para naman sa mga dog and pig, we have the number 5 yellow star for this month. So, that's not a good start. This one is causing like yung mga misfortune, mishaps, at saka, pag sila mo mishaps, yung mga accidents, we need to be careful, pagiging careless, okay? Tsaka medyo prone din tayo sa mga money loss. Kaya medyo same lang po si dog and pig na ginamit ko po is a 5-element pagoda. The difference lang, si dog is ginamit ko po yung 5-element pagoda for the year. Okay, yun po yung flat na pagoda. Nakatulong yan para for anti mga misfortune. Si pig din, 5-element pagoda rin siya pero may kasamang home because alam na naman po natin, si pig kasi po number 1 kalaban ng snake for this year. So that's why we need to protect yung pig in terms not only for protection in terms of mishaps and misfortune, but also to protect yung emotion din po natin. Okay? Kaya yun po yung ginamit natin sa year of the pig. Now, if you want to see the mga charms, as I say, pinost ko na po yung mga charms na yun. Dito, doon po sa Facebook page po natin, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. So that's why if you go to the shop, you want to check on these charms, or you can also order these via Facebook or Instagram. If copy po, picture nyo lang po yung picture, tapos then post siya po sa amin, or message po siya sa amin. You can also order this in our Shopee. Pwede nyo pong puntahan lang po yung mga monthly forecast po natin doon. Pero sabihin nyo lang po yung animal sign nyo kasi syempre kailangan po specifically para sa inyong amin ng mga sign po yung bibigay po natin. Okay? Yan.
So, yun po yung mga ilang things that we can use, okay, para ito sa Hello September 2025. Alright? And then, para to recap ng konti, sa mga, this month is the best month para sa mga Year of the Horse, Year of the Rat, Year of the Monkey, Year of the Sheep, okay, because they get the mga most of the lucky stars, okay, mas lalo na si Horse, meron siyang Wealth Star, si Rat, meron siyang Recognition Star, si Monkey and Sheep naman merong Victory Star, okay. Yan. And then, para for the best direction, West is the most best for this month because nandun yung Sum of 10, nandun yung number 6 star. Okay, so this is a manifestation sector. Okay, so pwede nyo pong gamitin tong West sector, itong buwan na to. Okay, be sure lang po na medyo malinis yung West natin. Huwag kayo masyado maraming mga gulo dyan or kalat dyan. Ngayon, kung sakaling bintana po siya, alam po natin, pagdating ng West, minsan sinasarado natin kasi minsan masyado mainit sa hapon. Pero itong buwan na to, mas better po bukas po natin siya para pumasok po yung energy. Okay? Medyo ma-welcome natin yung energy ng West. Napakalakas po at napakaganda po for this month. Okay? Then, also, other sector na maganda, si South, kapag gusto mo naman more on for money luck. North is more on para for recognition. And then, Southwest naman is para for success and victory. And also, if you're attracting helpful people, good mentor, support, you can also use Southwest sector. Okay? So, although be careful lang tayo for this month sa East sector. Okay? Because East, meron tayong illness star. Sa Southeast naman is we have the yung quarrelsome. Okay? Kaya dapat kung medyo feel nyo na madalas uminit yung ulo natin, medyo iwasan muna natin ang Southeast. Okay? Northwest naman, ito yung pinaka dapat hanggat na rin. Wala tayong mga major mga drilling or banging. Although bawal din naman kasi Ghost Month Festival. Iniwasan din po natin yung mga ganong renovation. Pero Northwest kasi, nandun yung misfortune star. Okay? At saka iwasan nyo kung may mga leak dyan. Yung parang mga tumutulog. Kasi syempre pag may mga ganun leak, nagkukos din po ng problem yun. Money loss din po yun. Okay? And then Northeast also. Northeast is medyo be sure lang kasi Northeast ngayon, marami po mga like yung mga burglary, nakaw, negative people, trust issues. So be sure lang po yung Northeast sector nyo po. Dapat yung mga bintana, yung pinto, madalas sarado. Okay, iwasan nyo po bukas dyan kasi mamaya mapasukan po tayo or mamaya naka-attack po tayo ng mga people na may masamang balak po sa atin. Okay? So that's why we need to be more careful on that part. Alright, okay. So kung may mga questions po kayo about for the Hello September, yes, you can post na po yung mga inyong mga questions. Then also we will gonna talk about the Ghost Month. Okay? Kasi last episode po natin, although I hope napanood nyo naman po ba yung aking Ghost Month, okay, sa YouTube channel po natin. So what is Ghost Month, the do's and the don'ts. Tapos then last week, I think last week po, last 2 weeks, naggumawa po ako ng live at more on related din po answering the real talk related to the Ghost Month Festival. So alam ko marami po kayo mga naririnig, okay, at kung may mga questions po kayo, sige, feel free nyo po i-message po sa akin, okay? Kasi like last time po, I think may narinig po isa parang bawal daw magsuot ng mga any negative colors, like bawal daw mag-white or mag-black or something. Basically for my teachings in Ghost Month Festival, you can just wear any color. Especially red, nakakatawa yung red. May nagsabi na bawal daw mag-red. I'm not sure kung sino po nagsabi nun. No? Pero, nung marami ako mga client na nagtatanong nun, ano yun? August 23, first day, nag-red po ako. Okay? Although sa akin, nag-red talaga ako kasi yung first day kasi is new moon yan eh. Normally, pag new moon, full moon, nag-red kasi ako eh. Kasi gusto ko lang nun para ma-absorb ko yung positive energy. Okay? So, yun naman po. Yun naman yung aking practice. But, you can wear any colors, no? Although, yung black kasi, hindi naman talaga siya bawal. Okay? You can still wear black. Wala po masama doon. Like, wife ko kanina, naka-black lang. No? So, you can wear black. But, yun nga lang po, minsan kasi kapag medyo mahina yung emotions mo, down yung emotions mo, malungkot ka, naka-depressed mode ka, iwasan mo muna mag-black. Kasi normally, ang black is a color of yin energy. And alam po natin, Ghost Month Festival, malakas po yung yin energy. So, minsan po kasi pag down yung emotions, doon po yung time na mabilis ka ma-curse o ma-possess. So that's why we need to be more careful tayo. Okay? Yun naman ilang things, no? Then, tignan po natin kung baka may mga questions pa kayong iba, just let me know. Last time, meron din nagtanong, tungkol sa red ribbon ba yun? Sasabit daw sa door. Hindi ko napanood yung episode na yun, no? Pero, originally, wala pong kinalaman naman yung for the Ghost Month, no? Kasi, why you put red? What is the purpose of that red? Is it to attract them to enter? Okay? Or to ward them off? Ang red, hindi naman nag-ward off. Okay? Red is more on para for positive energy. Yes, that's good. Pero nothing related to the spirits.
Okay? Kasi you can wear naman red anytime. Like kami nga, di ba, pag sa atin, yung naglalagay tayo ng red ampaw, red na 9 ampaw sa pinto natin. May iba na mga Chinese naglalagay ng mga, yung hawk, good luck. Di ba? Oh, you can also put that. Wala pong negative naman. Alright, bago ka po lahat, batiin ko lang po yung mga ilan po mga nakapasok po sa atin. Ninita Santiago, hello, good evening. Maverick Maligalig, good evening din po. Norma Feliciano, hello po, good evening. One of our GYF members. Griselda Perio, hello po, good evening. Michael Morello, hello coach, nakabili na po ako sa shop mo ng Money Tree and Evil Eye. Camel po yung animal niya. Camel po yung nasa animal niya, okay? Ano po ibig sabihin nun? Yung camel po is yung camel po kasi originally maganda po siya. It's because of the camel po is representing para for cash flow. It helps more on para to stabilize your financial flow, cash flow. Tapos tumutulong din siya para for good investment. Maganda yung camel, pwede mong samahan ng isang parang bucket of money. Kasi para ibig sabihin, hindi siya uhaw, hindi siya pagod, tapos may storage pa siya. Okay, I show you mine. Sample. This is my camel bucket. This is my favorite. One of my favorite. Camel bucket. Ginagamit ko po to. Kaya nasa right hand side ng table ko to eh. Kasi urgent, I'm sorry, pero kung yung video ko baka baligtad baka naka left side. Pero yun nga lang sa akin po, nasa right hand side po siya ng aking table. Because yung camel po, it represent, ginamit ko to nung mga panahon na medyo unstable talaga yung investment. Pero one good thing, nung nilagay ko yung camel tsaka yung bucket, ayaw ko kasi magalaw yung savings ko. Kaso may mga darating ako medyo mga babayaran or something, lagi siya nakakahanap ng way, ng new source of income na kung saan mas more hindi nagagalaw yung savings ko. Ganon siya. Kaya sabi ko, malaking tulong nito sa akin. Kasi nagkakaroon ako ng mga paraan. No? Kasi medyo mabigat po din yung dumating niyo kasi masyado ko na pagsabay-sabay yung mga responsibilities. Tapos buti nga po nakahaget by po ako. So that's the help of the camel na mayroong bucket. So yun, mga tao medyo may malalaking utang or may mga problem sa utang, ganun. Originally ito yung binibigay ko, yung camel bucket. It's not because of it helps you para to mawala yung utang mo. Okay, walang po ganun charm. Okay? Kung meron po nagbebenta sa inyo na ito, pag ginamit mo tong charm na to, mawala lahat yung utang mo, that's very impossible. Kasi number one, hindi po kaya ng charm bayaran yung mga utang nyo po. No? So, ang kailangan nyo pong charms is for clarity and good decision. Para kung saan, mas more kaya nyo i-allot ng maayos yung mga utang natin in a positive way. Kasi alam nyo po, most of the mga business people, tycoons, lahat po yan, may mga utang po yan. Okay? Kasi kailangan po natin ng fundings para pampaikot din po. Pero dapat, tama ang pag-ikot. Hindi yung uutang ka para sa medyo mali mapupuntahan. Tulad ng umutang ka para pambayad ng mga investment. Umutang ka para pambili ng mga property para pang-investment din. Alam naman po natin, pag sa financial literacy, mali po yun. Diba? So, kaya dapat po, may knowledge pa rin po tayo. Kaya nga yung this month, yung paintbrush, malaking tulong din po yun kasi para to give you clarity and good decision making. Okay? Yan po siya. Okay, then Minda Aquino, hello po, good evening din. Tristan Flores, magkano po yung pouch? Sorry, anong klaseng pouch po? Kung yung GM kit po natin, yung para for this ghost month lang po, meron tayo yung 1580, meron tayong 38, dalawang klase kasi po yan. Then meron din po tayo yung set pouch na yung activation pouch, yung red pouch. Meron naman yun, nasa 6.8 po siya. Okay? So, depende kung anong klaseng pouch po yung hinahanap nyo. Okay, then Lil B. Hello coach, good evening din po. Hello, good evening, good evening. Ngayon, magkano po yung mga charms? Okay, ito, may nagtanong po, magkano daw yung mga amulet or charms na mga binanggit ko kanina doon sa 12 zodiac sign based on the Hello September. Every month po, yung lahat po ng ating yung mga amulets, no? That's nasa 580 po siya, each amulet, no? So, yun naman po, based lang po sa animal sign na kailangan nyo po. Yung pang center naman po nasa 3.8 po siya. Okay? Please, kapag may ma-order po kayo, please PM us, okay? And also, I just want to get this opportunity rin po, no? September 6 po is the Ghost Month Festival. Okay, itong September 6, itong Saturday na po siya. So, for those of you who are interested to do offering, okay, pero sana ito, within the Manila or Metro Manila, okay, at kailangan nyo po humabol para sa offering set, you can do so. You can buy it from our shop,
or wag po sa Shopee kasi pag sa Shopee po, it will take time po bago nyo marireceive yan. Okay? Or kahit pag pina-LBC ko pa sa inyo. Kaya yung mga like kanina, may mga pinadala ko through LBC, that's okay. You cannot do it this Saturday, you can do it kahit na next week, next week, okay lang. Bago hanggang September 21 naman ang offering Okay? Tandaan niyo po yun, buong Ghost Month Festival, pwede tayo mag-offer. So hanggang September 21 yung offering. Pero ito kasi September 6, yung pinaka-araw ng festival itself. And naging kaugalian na po ng lahat ng mga regular clients ko na nagpa-practice ng Ghost Month Festival offering is itong September 6. Kaya nag-start na po sila nag-order po ng yung set, okay, yung offering set, tsaka yung offering food. So yung offering food po, we also order it through the Laylay Seafood Restaurant. Thank you for their partnership, okay? Although you can order from us, para kami na lahat maghahanda. So kailangan lang namin yung name, address, saka contact number, tapos yun po, kung ilang set lang po yung kailangan nyo. Kasi normally po, like sa basic family, like may mga 4 or 5 person, pwede na po yung kahit isang food set tsaka isang offering set. Pero yung nga lang po minsan kapag mas marami, like yung may ibang establishment, meron sila mga 15 sila. So yun, gumagawa siya 3 offer. 3 offering set, 3 food set. Yun. So it depends po sa inyo. Okay? The more, the merrier. Kasi syempre kung mas marami tayo napapasaya, charitable yan Then mas more, pwedeng blessing din yung nakukuha natin. Okay? So, kung gusto nyo pong humabol, please PM us now. Okay? Or give us a call. Okay? Sa shop po namin. I think yung number po namin is nandito naman po sa Facebook. Or kung hindi po, you can call landline. Okay? 02-7358-5528. Again, 02-7358-5528. Okay? Para kung interested po kayo, message nyo lang po kami para may gawa po namin kagad if ever. Okay? Or message nyo po here kagad sa messenger para mahabol din po namin siya. Okay? Pero kung yung food naman po ang order nyo lang at you want to go directly sa Laylay Seafood Restaurant, pinost ko rin naman po sa Facebook po natin yung poster po ng Laylay Seafood Restaurant, okay, sa Chinatown Laylay Hotel Ongpin. Yan, pwede po kayong mag-message doon. Especially kapag gusto nyo po mag-order ng iba pa pong pagkain. Okay? You can try yung other food po nila doon. Especially kung may mga birthday sa inyo, chamiswa, yan, ano pa ba, Laylay noodles nila. Ako medyo late din na addict ako sa Hofan. Nalagyan ko ng chili. Yan, so yung mga ilang things. So, then the soup, yan, you can try the lapu-lapu, sour soup, yan. Medyo marami kayong pwede matry. Sana kung kayo po napapunta po ng Laylay, Chinatown Laylay Hotel, okay, sa Binondo po, kung napapunta kayo, kasi most of you, I think, pag pumunta talaga doon, food walk, okay, mga street food, that's good, at least matry nyo. Pero if you want to try authentic Chinese restaurant talaga, yung upo ka may dine-in, okay, yun po yung importante. Sabi nga nila, hindi ka mako-consider sa Chinese restaurant pag wala ka raw aquarium. Kasi di ba most likely Chinese, they love live fish, live crab, okay, or live shrimp, mga ganun siya. Hindi frozen. Yun. You can go to there, okay? Chinatown Laylay Seafood, Chinatown Laylay Hotel, then you can go to the basement, Laylay Seafood Restaurant. Alright, okay, so good evening, ginisang bagoong sarap. Yan, aking mga GYF member po yan. Rosemary po, hello po, kamusta po? Long time no chat. Cheche Moral, ay, nako, thank you Cheche Moral for the 10 stars sent. Thank you. Watching from Canada, Precious Vian, okay. Steph Merrill Bales, hello po, good evening din po. Jessa Roque Tabago, good evening. Yan, Zenaida Modar, hello po, good evening din po. Algems, hello, good evening. Molly Hall, ayan, good evening. Coach, singit ko lang po ang pinakamagandang uluhan sa higaan. Saan banda? Sa South ba? Sorry, Molly Hall, ato depende to sa house, depende rin to sa birthday. So, medyo wala siyang specific kung ano yung best direction. Although, best formation, tandaan nyo lang pa, dapat sa yung ulo nyo po, dapat pader. Okay, dapat pader, hindi bintana, at yung kama niyo po hindi tinatama ng any door. So, if you want to watch the whole episode, please watch the sa Coach Johnson Chua YouTube. Okay, panoorin niyo po yung yung everything about bed. I think ano ba topic nun? Basta bed related. Nakalimutan ko yung title eh. Yan, double check niyo na po, no? Yan, kasi meron ako yung everything about bed, everything about kitchen, everything about the door. Meron ako mga ganun eh. I forgot the exact title. Pero you can double check dun po. May kinento ko lahat ng tungkol sa bed.
Yan, okay? Pero yung nga lang po yung best direction, wala akong specific agad na best direction kasi sometimes your best direction may be not the best formation. So, iwasan lang po natin yun. Okay, Michael Murillo, hello po, good evening. Jimbol Barda, hello po, good evening. Only this year lang po ba pwede ang camel bucket? No. This camel bucket of mine, gamit ko na to noong last 2021 pa. Oh, last 2021 pa. Kasi ginamit ko to nung medyo panahon ng pandemic eh. Yun yung mga time na medyo party na sabi ko nga, may mga dumarating ako mga responsibilities but ayoko magalaw yung savings and syempre alam po natin na COVID time, medyo talaga may konting ipit ang financial. This one helped me get by. Kaya gamit ko until now. Lifetime yan. No need to change. Investment nga lang siya. Yeah. No need to change. Yeah. Nenita Santiago, ano po ba maganda pang attract ng customer? Okay, na nasa lubugan ng araw yung door. Like spa. Okay, Nenita Santiago, sana meron ka na po yung ating yung trio set. Okay, meron tayong Buddha Frog, Bunny Tree, tsaka yung cashier pouch. Nakaset na po yan. Maganda kasi yung pang-attract ng customer at kino-convert mo yung customer na maging suki mo na. Tapos, dahil spa ka, syempre gusto natin hindi lang po isa yung kinukuha niyang product or service, sana mas marami pa. Okay, kaya gusto natin bultuhan. Kaya yung money tree tsaka yung cashier pouch, yun po yung tumutulong doon. Kasi minsan talaga may kahinaan, konti lang yung pumunta, pero yung taong pumunta niya, ang daming pinagawa, di ba? Pwede, minsan bawi tayo doon eh. Okay? So yun naman ilang things. Rona Muje, okay, sir, good evening po. Kung magkakatapat po ang CR, pinto at pinto ng kwarto, hindi po siya maganda, so we need to put yung crystal wulu. Okay, wulu na may crystal ball para to counter against negative energy ng mga tapatan. Okay? Yan. Dory Mia, hello po, watching from Cannes, France. From France. Okay. Yeah. Sorry, Cannes babasa dun or Cannes? or Keynes. Nako. Ang hina ko sa country. Riza Quiones, hello po, good evening din po. Yan. Dory Tenorio Mia, Coach, thank you po sa power bracelet and lifetime bracelet. It's working. Okay, thank you, Dory Mia. Yan. Sana po may ma-share po kayo sa aming story for testimonial. No? Kung meron po, please message you po sa amin your quick story on how the charms helps you also or how you are being inspired dito sa Feng Shui po. So, ginagawa na po natin yung book natin para for itong September, for next year. 2026, okay? Although wala pa ako muna sasabihin, ayoko muna masyado pa maaga, okay? Yeah, although meron ako ranking, nandun na po yung initial ng book ko, so ngayon editing na lang po siya, okay? Ine-edit na po siya ng aming very good friend, very good tita, okay? I call them my second mother. Siya po yung sobrang guidance po sa amin din. Yan, si Tita Cecil Paulino. Thank you. Yan, opo. Pinadala ko nga po yung lahat ng mga papers kasi yun po, i-edit po niya yung mga ilan doon. You know, I can express my word but I cannot express it properly kasi may hina po ko sa English. Okay, so yun po. Siya po yung nagtumutulong sa akin. Then, sa likod po nung kasi may mga testimonial, mga success story. So, kapag meron kayo mga story that you want to share for sa mga viewers natin, sa mga readers natin, feel free to message us para pwede po namin isama sa libro po namin. Okay? Yan. Amy Suarez, hello po, good evening din po. Dennis Henson, good evening. Yan. Thank you rin po for the blessing. Molly Hall. Dennis Alvarez, Coach Johnson, best focus ng Fire Snake in September because the quarrelsome star is here. So, best focus is dapat wag tayong yung emotions po natin, wag tayong masyado magpapadala sa emotions. Don't be too impulsive. Focus on positivity. Focus on the good relationship with people. Okay? Wag masyado magpapadala sa mga maliit na provocation. Okay? Abby Mahinay, Coach, okay lang po ba? Ano po yung nakasulat? Sorry. Okay po ba protect Crystal Wulu this ghost month? Crystal Wulu, originally hindi siya pang ghost month kasi ang Crystal Wulu is more on para for anti-negativity in terms of like formation problem. Like sa health, conflict, poison arrow, dun po siya. Now, pang ghost month po talaga, basically we use more on like yung Chongqui, yan, that's the Ghostbuster thing, okay? But another thing, that's why meron akong kinrate yung trio protection kasi kasama din doon pati yung
Chongquay, kasama doon yung cleansing mirror, plus meron po tayo doon yung isa, yung Quan Kong plaque. Tumutulong kasi yung para for pang ward off talaga ng mga negative spirits, negative people na may negative intentions. Kasi, the problem lang naman sa ghost month, hindi naman always sa spirits din eh. Sometimes yung cursed energy ng mga tao, lumalakas din. Kasi because of the yin energy. Yan, okay? Now, kung gusto mo yung mga pansabit, mas more better pa, pwede ka gumamit yung 6 Chinese coins, mga metal things. Kasi this month, gusto natin more metal element. Mahina kasi ang metal element po ng Ghost Month Festival. So, we need metal element para to counter the negative energy. Especially hanggang itong September 6, itong Saturday. Ano pa rin kasi, medyo nasa pa rin tayo eh. Under the August month pa po yan. Metal pa rin po yung medyo may problema. Okay? Coach, nagpa-reserve na po ako ng copy at kung pwede na po ako order ng power bracelet for 2026. So far, wala pa po. No? Baka lalabas po yung ating charms mo by mga December. Okay? December first week, hopefully, or sana po kung mapapaaga po is end of November. Pero kung wala po, baka first week of December po. Okay? Pen de Sarapen, Coach J, good PM po, watching from Japan with love. Thank you. Ask ko lang po, paano po ba mag-alay itong September 6? So, basically kasi we have the offering set, no? Pero syempre kung kayo po ay nasa Japan at hindi na po kayo makakahabol to order the offering set, you can, I'm not sure kung meron din po dyan, kung meron po ganung practice sa Japan, you can go to sa mga Asian stores selling mga incense or things. Pero kung talagang wala po, just offer simple prayer. Okay? Offer simple prayer on September 6, no, sa mga good brothers, good sisters natin na bigyan lang tayo ng parang sabihin lang natin na mabigyan sila ng tamang enlightenment. Okay, ni-wish natin ang kanilang yung better life, okay, kahit sa kabilang buhay sila. Okay, at syempre in-offer din natin na lagi sila maging masaya, like that, no? So that's more about like kapag ka na ganun ko sini-wish natin for positivity, syempre positive din yung bumabalik sa atin. Okay? Yan. Eric Angeles, hello po, good evening. Yeah, meron pa po tayo mga 50 minutes. So kung may mga questions po kayo. Coach, good evening po from Lanao del Norte, Mindanao. Please, paano po ba i-break po yung mga blockages ko po? Okay, we use the Chinese zodiac sign. So kung kayo po yung zodiac niyo po is Ox ang zodiac sign. Okay, so Jolly Free, meron po ba kayo mga charms to protect you? Okay, so number 1 is you need the protection. Kung for this year kasi na blockage yung nararamdaman nyo, kailangan nyo kasi yung pang anti-negativity ng Miss Fortune Star. So meron tayong 5 element problem, 5 yellow star problem this month. Sorry for that. So meron lang kasi tayong problem, no, for this year, the 5 yellow star that causes the misfortune energy. So kaya kailangan po medyo palakasin lang po muna natin yung protection. So we need more metal. Okay, so sana meron ko yung 5 element pagoda para to protect you against negativity. And also kung meron ko yung power bracelet, I think malaking tulong po yun sa inyo, Joey Free, no? Kasi at least medyo pang push siya or pang negativity. Tsaka ox, tandaan niyo po pag ang ox kasi medyo mabilis tayo mag down emotions, no? Kaya kailangan medyo may uplifter tayo. So using charms, crystals also can help, no? Pero ikaw rin personally, no, do some simple meditation like breathing that will uplift also your energy. Okay? Tsaka ingatan niyo po yung tiyan niyo, Joey Free. Medyo mahina ang stomach mo, acid problems or acid reflux like that, no? I'm not sure kung tama kung nararamdaman niyo po. If yes, let me know. No? Oo. Yeah. Ewan ko lang, feel ko lang sa aura mo. Kyle Anderson, hello po sir. Ask ko lang po if okay lang po ba magsuot pantulog ang mga lucky bracelet at protection bracelet. Kyle Anderson, yes and partly no. So ano dun? Okay, that means depends on what kind of lucky charm are you using. Okay? So like for me, I'm using this one. Originally, ito lahat po ng charms ko. Pag pumunta kayo ng shop ko, may kita niyo po everyday suot ko po lahat to. Pero pagdating na po sa house, tinatanggal ko na sila. Para mas lalo pag matutulog na po ako. Kasi ito mga to, mapampalakas ng energy to for business luck, for success, like that. Pero gusto ko pag matutulog na ako, hindi ko na iniisip yun. Ang iniisip ko, for calming, peace of mind, good health.
Pero ito, lagi ko ito suot kahit saan ako pumunta. Kasi ito yung ginagamit ko for my uric acid, for my gastro, for digestive. Kasi dati ang problem ko, pag natutulog ako, para akong nachuchok. Kasi para akong gusto magdighay, like that, okay? Kasi para akong kinakabag or something. So, this one helps me also. Tsaka sa uric acid, yun. So, that's why ito, hindi ko tinatanggal to. Suot ko to lagi kahit matulog ako. Yun. So, kapag healing bracelet yung gamit nyo, you can wear them. Pero kapag protection also maybe can do, mga pag-grounding. Pero kapag mga for money, success, hindi ko masyado advice, no? Better tanggal. Especially yung piyaw, yung sa inyo po mga nagpipiyaw bracelet, pag natulog po kayo, tanggalin nyo po yan. Hindi yan po dahilan kung ba't minsan di kayo nakakatulog, kasi matutulog na lang nga kayo, parang igisip pa kayo ng pera. Lang yun, lalo kayong ma-depress nyo, ma-frustrate. Okay? Lack of sleep po tayo nun. Okay? Yan. Alright. So, ano pa po ito? Joy Free. Yan. I will buy from you po, positively po, please. Yes, opo, message me, or message us here sa Facebook po, kung may mga questions po kayo. And also, if you want the power bracelet. If you want to know more about the power bracelet, please, follow me also in my YouTube channel, Coach Johnson Chua. Panoorin niyo po doon yung power bracelet by Coach Johnson Chua. Okay, para may idea po kayo. Sorry, bakit ko lagi sasabing by Coach Johnson Chua? Kasi, pag tinake niyo po lang yung item, minsan, marami po kasing items na lumalabas. Hindi niyo po alam kung galing sa akin or not. So, pag tinake niyo po yung by Coach Johnson Chua, automatically, mapupunta kayo sa page ko, sa YouTube ko, sa Instagram ko. So, at least alam yung galing sa akin. Okay? Yun po siya. Yan, okay? And then, sinabi nga Joey Free, tama nga daw po, medyo na-experience nga po daw niya acid reflux. No? Yeah, I'm not very sure, pero nung habang ilano kita, na-feel ko lang po yung aura niya po. No? So medyo, lang po, siguro kung meron kayong anything heat ointment or mainit na ointment, medyo i-rub niyo po dito banda. Huwag sa mismong pusod, sa dito po banda, tsaka sa lower back. Yan, baka it can improve you po. No? Yan, alright? Kung may time po kayo, sana makadalaw rin po kayo sa store. Okay. Yeah, sorry po. Medyo nauubo-ubo pa ako. Hello po, Coach. Ask ko lang po for the rat. Ano po ba magandang gamitin na lucky charm po for business? Len Borja. Best is also to use the power bracelet. For those of you na wala pa pong power bracelet, start with that. Okay, that will totally improve a lot of things, no? Like kanina nga po may nag-comment na power bracelet and the lifetime bracelet. Kasi power bracelet po, all-in-one na po siya. Meron siya for protection, for money, for health, success, and harmony. Pero kung gusto yung specific amulet or specific charm lang, then binabalik ko rin po yung question. Ano po kayang lucky charm ang gusto nyo? Base, ano ba ang nire-request ninyo? Ano ba ang specific na gusto nyo po? Like kanina nga lang po, kanina tsaka nung isang araw lang. Meron walk-in na pumunta sa shop, tapos sakto nakausap po ko. Sabi niya, ano po ba ang lucky charm best para sa akin, Year of the Rat? Sabi ko, okay, ano ba ang hinahanap mo bilang isang Year of the Rat? Sabi niya ba naman sa akin, hindi, di ba dapat ikaw may alam kung anong bagay para sa akin as Year of the Rat? Sabi ko, alam ko kung anong bagay sa'yo, pero ang problema, hindi ko alam kung ano yung kailangan mo. Kasi kung ialok ko lahat sa'yo, hindi mo naman masusuot lahat ng bagay. Tsaka, ano ba specifically that you need para mapwede ako magbigay sa'yo of what you want? Nag-get siya po yung point? Charms are just like medicine. Okay? Ang medicine, hindi namimili ng tao. Ang charms, hindi namimili ng tao. Pero ang tao, namimili ng charms. Ang tao, namimili ng medicine. Okay? So, in short, parang sabihin natin gamot, Biogesic. Okay. Ang Biogesic, hindi siya mamimili kung sino bibili sa kanya. Pero ang taong mga may sakit, na sakit ang ulo, medyo kailangan ng paracetamol, sila ang mamimili ng Biogesic. So, it's not always about your zodiac sign. It's also something related to your intention. Kasi paano yun? Kunyari, sinabi ko, Year of the Rat. Kunyari lang, Year of the Rat. Sabi natin kanina, maganda ang money luck ng Year of the Rat. Bigyan ko kayo ng money tree. So, lahat ng Year of the Rat, merong money tree. Kahit yung 5 years old na Year of the Rat, yung anak kong 5 years old, meron din siyang money tree. Aba, ewan ko kung anong kinikita niyang pera. Impossible, right? So, kaya importante yung intentions. Like that. If you want, syempre, sabihin lang natin, may budget constraint tayo, or something, you can start small.
You can start like basic amulet, pero mga nasa 580. Or you want to have a bracelet, pero intentional bracelet, pwede kayo mag-start dun. Meron tayo mga like 2 intention, 2.8, 3 intention, 3.8. Yung nga lang, magdadagdag ka ng 1K per intention, no? Pero ang maganda dito, at least you have something to start on already at magtrabaho na agad siya. Malalaman mo man namang worth it yung charms kapag ka nakikita mo na yung result eh. Diba? Mahirap lang pag hindi mo nakikita yung result. Pero pag nakita mo na yung result, doon mo masasabi na nabawi mo eh. Diba? Parang ganun siya. Like, mas lalo yung mga nasa sales, magnenegosyo. Kaya nga mga client ko po, iba, nagpa-power bracelet na, kahit medyo mahal siya. Pero feel na nila. Bakit? Kasi yung kapalit naman niya kung times 10, bawing-bawi mo nga naman yung charm. So, dapat titignan mo siya as an investment. Diba? Kaya nga po, sa mga nanonood po ngayon, pag bumibili po kayo ng charms, wag niyo po sasabihin na, magkano po yung damage ko? Yan, hindi po ganun, okay? Dapat or magkano utang ko? Aba, hindi mo pa nga nagagamit yung charms, may utang ka na, may damage ka pa, and negative yung lumalabas sa bibig mo, you're not practicing DHV, right? So, practicing DHV, ano gagawin natin? Magkano po ba investment ko? Kasi gusto mo yung charms mo, balik sa 10-fold, 20-fold, or something, or 100-fold. Then, nag-ROI siya. So, it's considered as a positive energy. Okay? So, yun lang po, at least may idea po kayo, no? This is for everyone. Thank you for that. Nako, sorry. Paubo po ako. Teka lang po, break lang po ako sandali. Kuha lang ako sandali ng water. Alright, okay, going back. Okay, sa mga nagtatanong pa rin po pala na para do sa Ghost Month, okay, festival, do sa offering, this Saturday na po siya. Okay, so you can do offering po past 12 o'clock, no? Sa mga gusto po mag-offer ng food tsaka ng offering set. So you can order na po yan. Okay, kapag gusto nyo po umabol, please, you can order it now if you're interested. Message na po kayo sa amin kasi tomorrow po kailangan na po namin siya i-prepare. You can still order it dito sa sa Saturday morning, pero syempre medyo hagul na po tayo sa oras if ever. Pero pwede pa naman po. Worst case po, pag hindi po kayo nakapag-offer doon Sabado, wala pong problem. Meron nga po kung may order sa akin Linggo. May nag-order din sa akin for next week Monday. Yan. So pwede pa po yan hanggang 21. Okay? Wala naman pong problem. You can order po doon. 999 po yung food set if ever kung gusto nyo po. Then 980 naman po yung offering set. Check nyo lang po doon sa post po natin, sa Facebook page po natin, yung sa Ghost Month offering po. And then also, you can watch in my YouTube channel, yung quick offering, paano po siya ginagawa. Okay, nilagay ko naman po yung video din doon. May pinost po akong video, yung mabilisan lang. Yun po yung bahay ko po. Ganun lang po ako mag-offer. I don't teach too complicated or how ganun po. Hindi naman natin kailangan maging komplikado. Okay? Kailangan mas more maging scientific and practical po tayo. Okay? Alright. Coach, okay po ba this Ghost Month gadget cellphone po from abroad? Sorry, Abi Mahinay, hello po, thank you for the 50 star sent, no? Teka lang po, Coach, okay lang po this Ghost Month gadget cellphone po from abroad? You bought cellphone, yun po ba ibig sabihin nyo? Pag the answer is yes, then no problem po. Originally, buying accessories, no problem panahon ng Ghost Month. Pero mga big equipment like cars, equipments like mga trucks, medyo iniiwasan po natin yung panahon ng Ghost Month. Okay? Yan. Fatima 5, naku, sinisikmura din. Year of the Snake ka, Fatima 5, ano ka, dehydrated lang. Mahina ka sa water, no? Okay, kaya medyo dapat ano lang din. Control lang konti sa water intake. Roda Mercado, hello po, good evening. Nakahabol po kayo. Yan, okay. Dory, okay, Coach, yung power bracelet and lifetime bracelet po ba pwedeng isuot pag natutulog? Ako medyo hindi ko advise or pwede minsan trial and error. So, pag feel mo po na medyo pag suot mo siya, mas nakakapagpahinga ka maayos, then wear it. Pero kung feel mo na parang ang lakas mo pa rin, parang gusto mo pa rin magtrabaho, then remove it. Like for me, hindi ko sinusuot kasi feel ko parang parang gusto ko pa rin magtrabaho, parang ang dami ko pa rin gustong gawin. Yun, ako baliktad eh. Pagdating ng gabi,
I want to relax. Kaya mas hindi rin ako masyado sumasagot ng mga messenger paggabi or sa mga inquiries kasi minsan paggabi na po, hindi po ako nag-relax. Nagtatrabaho pa rin ako. Pag natulog po ako, grabe, sa panaginip ko nagtatrabaho pa rin ako. Kasi ang problem ko po as a consultant, yung mga problems nyo po, sineseryoso ko masyado eh. Kasi syempre kailangan ko po ma-solve, di ba? Parang like that. Especially for some of my clients na medyo may mga pinagdadaanan po, mga ganun, na medyo talaga nakakausap ko. Sometimes I also overthink on that part. Na minsan, may tendency, matutulog na lang ako, para pa rin ako nagtatrabaho sa tindahan. And hindi siya healthy for me kasi magpuputol-putol yung tulog ko. So, magkaka-problem ako like sa mga lower back, kidney, mga ganun. Yan. Magkakaroon ako ng parang ang tawag nito, sleep deprived ba tawag doon? Yun, parang like that, no? And medyo iniingatan ko po kasi lately, nagkakaroon ako ng hypertension. Not because of the things that I eat, but more on my sleep problem. Yun siya. Kaya medyo mas more, binibigyan ko muna yung health ko po ng pahinga. Yun. Yung po dahilan din ko bakit medyo mas more na konti na po yung live ko. Kasi most of my live is gabi. Kaso minsan di na po ako nakakapag-live pag talagang inaantok na po ako or parang pagod na po ako. Yun. So I don't do that much na po. Kaya sortehan po to pag nakakapag-live po tayo. Kaya thank you rin po sa mga nag-like at nag-share po nung live na to sa mga friends nyo or sa page niyo. At least mas marami po tayong pwede matap and help them to understand din also for this video. Thank you. Sa lahat po naman nag-share, prayers more. Okay. Yan. Hi, Coach. Ay, sorry, time check po natin. Ako, medyo at ubos na po yung time natin. Pero sige po, tapusin ko lang po lahat ng aking mga, yun naman po, lagi po kong pangako. Lahat ng question niyo po, sasagutin ko agad maaari. Hi, Coach. Ask ko lang po for the Year of the Monkey. Ano po ba dapat na amulet 1968 para pong if-er questions for this month? So, pinost na po natin yun doon sa page po natin. Okay, Chris Magrasya, no? May pinost po na po tayo, no? Para for this month is yung yung big auspicious mirror para to help you, para to attract more luck, okay, or opportunities. Okay? Yes, Roda Mercado, message lang po kayo if ever para masama ko na po kayo sa listahan. Rona Cruz, yan, hello po. Meta Rooster, maganda for this month, ha? Oo, meron kayong sum of 10. Super positive yan. Rona Cruz. Daguro. Sorry. Eh, Rona, meron na rin tayong Ghost Month offering, ha? Alam ko nakakuha ka na yata, eh. Pero if you need the food set, okay, let me know para pwede ko rin ma-prepare. Oo. Sa mga nag-order kasi ng food set, kailangan ko kasi ipasa yung orders nyo po doon sa resto, especially by tomorrow, para ma-prepare nila by Saturday. Yan. Okay, Coach, thank you po sa pag-accommodate sa amin last August. Yung custom bracelet po na paggawa namin, di po ba advisable gamitin pag matutulog? Snake here, watching from Japan. Cheche Moral, hello po, good evening. Yan, thank you also. Ayun, so far naman po, no, sabi ko nga po, yung lifetime bracelet, kasi kung we focus more yung health and protection, yung healing, we can wear them naman po pag matutulog kayo. Pero yung nga lang po, try nyo po siya as a trial and error. Pag suot nyo siya at mas masarap yung tulog nyo, then wear them. Pero pag feel nyo po na parang masyado kayo malakas at medyo uneasy, pwede nyo po siyang tanggalin. Pero ako suot ko yung lifetime bracelet ko eh. Ito lifetime bracelet ko to. Kasi much more focused to sa health tsaka protection. Meron pa rin for money, but still, I focus on the health and protection. Kaya okay lang, suot ko siya, hindi ko tinatanggal. Yan. Okay, thank you, Coach. Tama po kayo, sinabi nyo po. Hehehe, God bless po. Len Borja, thank you also. Tess Manolos, good evening po. PM Coach, ask ko po, ano po ba magandang nursing student na charm? So, basically, pag nursing student, we use the yung mga education lock also, tsaka resource network or helpful people, mga ganun. So, you can use that. So, you can use mga basic amulet or pwede kayo magpagawa ng intentional bracelet para talaga nakapasok sa intentions nyo. Okay? Yan. MJ Willow, good evening po, Coach. Yan, good evening din po. Yan. Norma Feliciano, Coach is a very good advisor. The charms, manifestation, pouch, and bracelet are very effective. Thank you po, Ate Norma. Yan. Fatima Cinco, yes, snake po.
Kaya nga po, medyo ingat ha, sinisikmura din po daw. Okay. Sir, nagpapagawa na po ako ng bahay. Nagsimula na po June 26, almost done. Tapos, namatay yung isang tao na gumagawa. Anong ibig sabihin nito? Watching from Texas, USA. Janet Robles. Virgin, syempre medyo mahirap po talaga sabihin kapag may namatay po na tao. Hindi naman po natin pwede i-relate lahat ng sa feng shui kagad yung pag may namatay. Sometimes talaga, minsan yung mga namatay is also pwedeng lack of due diligence, pagiging careless, kasi mas lalo na ngayon, medyo nauuso ngayon. Like last time lang, nagawa na namin yung offering, naayos pa namin yung feng shui, so dapat okay naman siya, right? Tapos biglang, unfortunately, may namatay din. Pero alam mo yung kinamatay, nagbabasag sila ng firewall, binasag nila from that baba, hindi sa taas. Eh di ba pag nagsisira ka ng firewall, dapat from top to bottom? Eh medyo naging negligence ng tao, hindi rin binantay ng foreman siguro, binasag sa baba. Imagine mo, di ba, paano, di ba, siguro naman may experience tayo, narinig tayo, no? Di ba, pagka napuputol ka ng puno na matataas, hindi mo naman pwede i-chop lang sa pinakailalim. Kasi pag chinapo sa pinakailalim, yun yung babagsak yung buo. So, dapat meron ka talagang area dun na pagbabagsakan. Ganon. Oo. So, yun ang partly. And then, negligence. Sa baba, tumama. Boom. Patay. Diba? So, negligence siya. And hindi mo na pwede masisi sa feng shui yun kasi kasalanan ng tao yun. Negligence yun eh. Diba? Now, minsan, may kinalaman lang yung mga energy or spirits or sa surroundings. Minsan yung problem lang namin yung, like last time naman, meron ako isang client ko rin, pero huli na eh. Natagpuan may patay dun sa barracks. May nasa gitna ng construction, tapos hindi nagising yung isang tao. Now, ano yung nag-cause nun is nabalitaan nila na naglasing, something. Although sabi ko, hindi kaya ba yan, naglasing yan, tapos kumain pa ng gamot yan. Kasi di ba yun nga po, yun po yung isa sa medyo negative na suicide ng ibang ginagawa ng iba, naglalasing tapos kumain ng gamot. Hindi po kasi maganda yun. Nakakasira po yun, suicidal act po yun para sa atin, no? Hindi ko alam kung meron ganun na nangyari. Pero nung time na kasi nung napapunta ako doon sa place mismo, may naramdaman ako, hindi masyadong okay. Then, tinanong ko, kailan ba kayo nagsimula mag-groundbreaking? Tapos, meron ba kayong offering na ginawa nung nag-groundbreaking kayo? May tinamaan po sila. Yun. So, yun po yung medyo problem. That's why, sinasabi po namin, when you do an groundbreaking, be sure to check on the book. Okay? Kung kaya nyo po, yun, total every year naman naglalabas tayo ng ganitong libro. Okay? Yun po yung may mga lucky day, good for groundbreaking. Then, please follow it. Wala namang masama. Wala namang din partly mawawala, no? Pero, syempre, mas maganda po kasi na to start it on something very good day. Kasi pag maganda po yung araw na yun, tuloy-tuloy na po yung luck natin. Ganun po siya. And groundbreaking ceremony lang naman. Tapos, syempre, kung meron tayong mga puputuli, mga puno, mga something, gumawa naman tayo ng konting alay. Kasi kahit pa paano, total, naniniwala naman din kayo sa feng shui, mag-follow din kayo sa feng shui, maniwala rin kayo that there are also spirits nakasama po natin. Diba? Parang ganun po siya. And yung nga lang po, we don't say that all spirits are bad. Wala naman po bad spirit. Lahat naman po sila is parang tayo rin. Okay? Gusto rin po nila ng positivity, gusto nila ng peace and harmony. Kaso binulabog natin sila, tapos hindi man lang natin sila inalayan. Okay? Kaya yun po yung ginagawa natin, nagagawa tayo ng groundbreaking ceremony, gumagawa tayo ng offer, pinipili natin yung tamang araw, para lang po may iwasan natin na may tatamaan. Okay? Yun po. Kaya ganun po yung nangyari. And then, syempre, kung babalikan po natin, baka may kinalaman lang po dun, yun nangyari. No? So, yun lang po. No? So, for me, syempre, pag nangyari na po yun, Janet, better is to do sage incense. Originally, isang tinuturo namin dyan, kailangan, kung marunong kayo gumawa ng alay, gawa kayo ng alay, tapos, para lang, mas lalo na ngayon, ghost month, no? Mas maganda. Kasi para medyo mas appease yung energy niya. Tapos, ano ka ng alak, like, kunyari, mga puting alak, like pandoy or any white wine or something like that. Tapos, parang i-spread mo siya from the corner of the door, paikot, pabalabas ulit ng corner ng gate, like that, no? So, parang ginaguide mo sila na umalis na lang para hindi sila may retain doon. Kasi, syempre, ayaw rin natin maiipit yung spirit ng nawala
dun sa property natin. Okay? So that's some of the offering, some of the rituals that we do also, no? Yun po siya. Alright, okay. Sorry po, medyo off na po tayo ngayon sa mga animal sign. So, sagutin na lang po natin mga importante. So, ma'am, nagtatanong ng bracelet. Still, the power bracelet is the best bracelet that I can recommend, no? Yan. Yan. So, thank you for that, no? Best bracelet yan. Power bracelet, lifetime bracelet, sila po dalawa yung pinaka-the best. Yes, meron po tayong Shopee account, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. You can double check dun. So, ano po, no, for those of you who are interested in ordering some of our charms, although pag customization po, wala po kasi tayo sa Shopee. Lahat po ng customization po, nandito po sa Facebook po natin, tsaka sa Instagram. Okay, so yun po talaga yung ating, lahat po ng, yung mga, ano natin, mga customization. Pagdating sa Shopee, wala pong customization. We put only yung mga basic charms sa Shopee, pero pag magpapakustomize po kayo, order it sa amin dito sa Facebook or Instagram lang po. Yeah. Kasi dito po kami nag-aasikaso at sumasagot po ng mga question. Sa Shopee po, ano lang po talaga, benta-benta lang po. Sorry for that. Oo, kasi hindi po namin magagamit yung platform ng Shopee dahil maraming limitation po siya pagdating sa customization. Okay? Yan. Yung book po, saan po available? Bilihin? Yes, meron po. Available po siya sa Shopee. Okay? Yung book po available sa Shopee in our all our social media account. Meron po. For those of you who are interested, please follow me in my Facebook. Facebook, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Same with Instagram. Okay? Yan. And please don't forget to like and share din po yung page namin nang medyo at least marami-rami rin po kayong maging follow po sa amin. Okay? Don't forget to click the likes. Okay? And also in the YouTube channel, Coach Johnson Chua. Okay, please follow me. Okay, then don't forget also to share this also to your friends or loved ones. Kasi by sharing is also, meron tayong tinatawag na sharing is also receiving. Kasi when you share this video, hindi man ikaw yung may kailangan nitong video, pero nung share mo siya, sakto one of your friend or family nangailangan pala dito sa video at nakatulong to sa kanya, okay, the karma also goes with you. Because that's what we call spreading positivity. Okay? The more you spread positivity, bumabalik din po yun sa atin. Kaya para sa atin, it's just simple sharing. Pero for those people who need it, okay, para sa kanila, talagang nakaka-save sa kanila. Like that, okay? Kaya nga medyo let's practice also typing positive, good luck, mga ganun. Huwag po tayo masyado maging keyboard warrior, ha? Iwasan po natin yung gumagawa ng mga comment, ng negative, sa mga ibang mga chat or something. Ako minsan, alam mo, minsan na pag narinig ko, nakikita ko yan, gusto ko rin mag-comment in a way. But it's not the right platform for me. Tama? Maybe I just share it properly na lang to my friends, to my loved ones, para mas more mapag-usapan na maayos. Kasi maybe pwede rin ako magkamali. Tama? No, ganun siya. Pero pag tinype mo kasi yan sa social media mo, hindi mo na basta-basta mababawi yan. Pag lumabas na yan dyan. And partly, hindi ka nakakatulong, pwedeng nakakadagdag ka pa sa negativity. Diba? Example lang. Yan, nangyayari ngayon sa mundo natin. Yung mga flood control problems, diba? Alam naman po natin lahat, diba? Marami na po, nandito yung problem. Now, am I in the right position? Also, diba? Yes, pwede ako magdaing ng aking negativity kasi kahit pa paano, taxpayer tayo. Pero, yung nga lang po, ang problem lang po dun, pagka gagamitin ko yung Facebook, TikTok, Instagram, para to share this kind of negativity, do I really helping? Or I just only igniting some negativity palalo? So, hindi rin ako nakakatulong. I'm practicing DLV. I'm trying to pull everything down. Ganun siya. And DHV is defining higher value. You need to uplift energy. Kaya kung ganun lang mangyari, maybe mas gusto ko pang mag-post na lang ako ng mga positive quotes, positive statement, like yung uplifting energy, uplifting messages, na alam mo yung para sa'yo, nag-share ka lang. Pero, kunyari, nagkataon lang, kunyari, nag-share ka na, life is too short. Enjoy it. Okay? Embrace it. Tomorrow is always a new day. Diba? Cherish it. Parang mga ganun. Parang, alam mo, para sa'yo, wala lang. Sinabi mo lang siya. Just for positivity. Pero nagkataon, isa pala sa mga
followers mo or isa pala sa mga kaibigan mo na nakabasa ng quote mo, nandoon na sa roof deck, papakamatay na. Tapos nabasa niya yung message mo. Na-save mo siya in an instant. Nang hindi mo alam, with that positive quote, na-uplift mo yung taong yun. Diba? Ikaw hindi mo alam, nag-share ka lang. Pero, yung tao yun, na-save mo. Alam ng heaven yun. Okay? May Chinese, we call it Ti Ubak. The heaven has the eye. Okay? Pag nakita niyo yun, with that part, the karma goes back to you. Because of that simple sharing of positivity, you help other people already. Kaya nga ako, wala lang. Gusto ko mag-live, gusto ko mag-share, and most of my life is ganito. More on sharing positivity. Kaya nga minsan sabi ko, i-share nyo lang po to, balay mo, itong video ko, makatulong din pala sa iba. Maybe you don't need it, but maybe other people need it. Pero ikaw yung naging daan namin. Okay, so thank you for that. Okay, kaya that's why thank you po ako sa lahat po ng mga nag-follow sa akin. Always, no? Dito po sa live session. Okay, at ako po yung nagdrama na naman. Mahilig lang talaga mag-share. Sorry, thank you for that, no? So, yun, no? At lagi ko po tinuturo, practice DHV, define your higher value, always think positive, feel positive, and also act positively. Okay, spreading positivity para for everyone, no? Tapos also, very important din, kailangan lagi tayo may clarity, okay, and wise decisions, okay, and also be responsible to every action that we do. Kasi every action, there's always a consequences. Okay, every action may balik po yan sa atin. So, pag action mo is positive, positive din yung babalik. Pero when you act negatively, negative also comes back. Okay, that's how karmic of cycle goes, no? So, thank you for that, no? Sharing is caring, sharing is also receiving. Yan, sabi nga ni Abi Mahinay. Thank you for that. Okay, so that's always important, ha? Okay, think positive, feel positive, and act positively. Yan po, that's how we practice DHV, defining our higher value. Okay, pag pumapatol tayo sa mga negative na mga balita, negative people or what, ginagatungan pa natin yung mga kasabihan mga negative, diba? Oo nga, masyado negative. Then we are practicing DLV. We are lowering our value. Okay? The same time and effort you are lowering yourself, sana ginamit mo na lang siya dun sa investment of to do higher self mo. Kasi when you're in the higher value, you also attract higher people, higher opportunity. Okay? Ayun, mga ganun siya. Kaya dapat naka-higher value tayo parati. Alright? So, thank you for that. Thank you for the message. Okay, for everyone. Okay, at kapos na po yung ating time. If you have any other questions, don't worry. Feel free pa rin po kayo mag-message po sa amin. At abangan nyo po yung mga next na live session po natin. For those of you na hindi po napanood tong Hello September, I'm gonna post this one. Still, you can watch it in the Facebook naman. But I'm gonna also post this one in my YouTube channel, Coach Johnson Chua. Okay, para at least mapanood nyo pa rin po siya. Alright? So, thank you everyone. Goodbye and God bless everyone. See you in my next video. Bye.